yung world war nyo with the Chinese embassy, these are the Ah, majority of the senators. Kumusta naman po ngayon? lagi namang may kagustuhan na mag-usap pero it must be on the basis ng mutual respect. At kasama na doon yung hindi pagdedma lang, kundi pagkilala dun sa ruling sa Hague Tribunal. This is truth on the line. May isa pang issue, of course, apart from your colleagues, na alam na rin naman namin kung ano yung posisyon nyo, yung world war nyo with the Chinese embassy, these are the majority of the senators. Kumusta naman po ngayon? Kasi both sides, nagtatawagan yung mga matataas na opisyal na, ay, mag-usap naman tayo. But on the other hand, naririnig pa rin namin tuloy-tuloy pa rin yung bangayan, di ba? Kumusta na ngayon? Kaya nga po. Well, solid na adopt yung Senate resolution sa pamumuno ni Senator Kiko. 15 sa amin simula pa lang ay pumirma doon, calling as unacceptable yung mga pananalita ng Chinese Embassy at ginigiit na itutuloy namin ang pagtaguyod sa pambansang interes ng Pilipinas. Siyempre, nababalitaan ko rin yung panawagan nung sinabi mo nga, Ms. Ami, yung mga matataas na opisyal. Basta't ako naninindigan kasama ng buong Senado na nag-adopt ng resolusyong iyan na lagi namang may kagustuhan na mag-usap pero it must be on the basis ng mutual respect. At kasama na doon yung hindi pagdedma lang, kundi pagkilala dun sa ruling sa Hague Tribunal. Medyo mahirap yata yun. Yung huling, Yun na nga. yung huling condition na yun. Pero ang panawagan po Totoo. ng healthy dialogue, sabi ng Malacanang, would you be willing to sit down with, siguro kahit sinong representative ng Chinese embassy or maybe the ambassador himself, would the senators be willing to sit down with them? I can't speak for everyone. Sino ba naman ang may ayaw ng healthy dialogue? So, kung hindi nagkakasundo dyan sa Hague ruling, siguro naman ang pinaka-minimum ay tigilin yung mga pambabastos na sinasabi nila in the past weeks. At kami naman po, intention ko talaga, finalo up ko na sa committee chair na sana matakda na sa lalong madaling panahon yung pagdinig sa privilege speech ko na nananawagan ng investigasyon dun sa mga tulad ng isang Makati-based PR agency na Filipino entity, yung mga Filipino entities na nag-e-echo at nag-amplify nung mga sa tingin ko ay disinformation, trolling, influence operations ng China dito sa atin. May nai-experience pa po kayo ngayon? Kasi we understand several senators have complained about this trolling, ano? Meron pa Yes. kayong, hanggang ngayon, may nararanasan pa kayong ganon? Well, tanungin ko lang yung comms unit ko. I wouldn't be surprised if they told me na tuloy pa rin. Kasi very heavy talaga nitong nakaraang mga linggo. As in, mga insulto, baka mamaya may memes na rin dyan. Kasi ginagawa nila yan ng China sa buong gobyerno natin, sa mga presidente natin, and name calling and all over the past at least 1 decade. So I wouldn't be surprised kung nagpapatuloy din sa aming mga senador at sa mga representante din sa House. At siyempre, sa ating spokesperson ng Task Force on the West Philippine Sea, ang magiting na si Jay Tariela ng Philippine Coast Guard.